Gusto mo bang gumawa ng QR code? Kung gusto mong malaman, just keep on watching. Hello, my name is Aljon. Welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa iyo kung paano gumawa ng QR code. Ano nga ba ang QR code? I-search mo sa Google. Ang QR code or Quick Response Code ay two-dimensional codes na pwede mong i-scan gamit ang iyong smartphone. Ang code na ito ay naglalaman ng mga information, kalimitan ay website address, link, or URL. Isa lang din naman yan. Halimbawa nito ay https://www.internet.com. Kailangan mo ng smartphone with internet connection para ma-scan ito. At kapag na-scan mo na, magdedirect ka na sa isang website or webpage. So, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangang i-type yung buong site address. Quick access na agad. Kaya nga sinabing quick response. So, ano bang mga kailangan dito? So, kailangan mo ng smartphone, laptop, internet connection, web application for QR code generator, QR code scanner, at link of a web page or website. Part 1, go to QR code web application. Okay, so punta tayo sa ating browsers. So sa pag-create ng QR code, search natin sa Google, QR code generator. So kung mapapansin ninyo dito, napakarami ditong mga site na pwedeng manggawa ng QR code. So marami yan. Pwede naman kayong pumili dyan sa nirecommend ni Google. So in our case, ito yung gagamitin natin na pang-generate ng QR code. Ayan, so nakaset na siya. So pupunta lang kayo dito sa https://login.qr-code-generator.com. Okay, so paano makalagin dito? So click nyo lang yung sign in with Google account and then ilagin nyo lang yung Google account niyo. Okay, click continue. So after none, so click nyo lang itong I agree with the terms of service, privacy policy, etc. etc. So click nyo lang yung complete registration. Hintayin nyo lang. Part 2, create a QR code. So meron ditong question yung QR code generator. So saan natin siya gagamitin? Sa business ba, non-profit or educational or personal use? Piliin na lang natin itong personal use. So click natin yan. Click natin yung get started. So dito, marami dito kayong pamimilian na pwede nyo gawa ng QR code. So pwedeng website, PDF, Instagram page, app, video, Bcard Plus, social media, images, business page, event. Sa ating example, gagawa na lang tayo ng QR code para sa isang website. So piliin natin itong website na ito. Click natin yan. So ganito yung kanyang example. Click natin yung next. And then dito, type niyo yung pangalan ng inyong QR code. So, halimbawa, may site. And then dito, ipipaste niyo yung website ninyo. In this case, ang gagamitin ko na lang na site is yung sa YouTube channel ko. So, hanapin ko lang siya. So, kakopy ko lang yung link na yon and then ipipaste ko dito. So, click natin yan. And then ito. Ito na yung pinakang link, URL, or site address. So, copy lang natin yan. Copy. And then, balik tayo kay QR code generator and then i-paste natin siya. Ano nga ba yung mga pwede nating ilagay na link sa QR code generator? Itong mga sumusunod: Facebook page, YouTube channel, link ng Google Form, link ng Google Drive, any website or web page as long as nakapublish ito sa web or sa internet ay pwede. Nice. Pag na-paste na natin, so click natin yung next. Okay. So dito sa design na ito, so pwede mo siyang i-customize. Pwede ka siyang mamili. Pwede mong baguhin yung color. Okay? Pwedeng red, pwedeng gantong kulay. So i-block na lang natin. And pwede mo rin itong baguhin. Ay may channel. Tapos yung design, ito rin. Pwede mo siyang gawin ganito. Pwede rin naman ganito. Okay, so it's up to you. And dito, pwede kang mag-upload ng logo kung gusto mo. Okay, for example, ito, logo, diba nababago? Try nga natin to. Ayan, scan me. So, shortcut URL, ito na yung shortcut URL niya. Okay, so pwede mo itong isend din, mas pinaikli siya, or pwedeng ito,
Kumbaga, yung equivalent nitong link na ito, itong QR code na itong nakikita niyo. And then, try natin siyang i-download. Ayan, so ito na yung kanyang PNG format. So, open natin yan. And then, pwede mo na siyang i-scan. Part 3, download QR code scanner. Kung wala kayong QR code scanner, so pwede kayong mag-install ng QR code scanner. So, punta lang kayo sa Play Store, search nyo lang QR code scanner. Try nyo itong QR and barcode scanner. Tap nyo install. Tap nyo open while using this app. And then yun na. So, pwede na kayo mag-scan. Okay. And part 4, try and test the QR code. Try nga natin i-scan ito. So, i-open natin yung QR code scanner. Okay, so pagka-open natin, itapat lang natin sa QR code. Then, tap natin yung link. And then, yan na. So, magda-direct na yan dun sa website or webpage na equivalent ng QR code. Wow! So, ganun lang kasimple. Okay, so na-scan na natin siya. Okay, close ko lang ito. Dito sa kanyang pinakang dashboard, so dito mo makikita yung information ng inyong QR code. So, to scan, so ibig sabihin may nag-scan na sa kanya. Dito mo rin makikita yung information kung ilan yung nag-scan, kung ano yung link, shortcut link, and kung ano yung nakalink sa kanya, dun sa QR code na ito. So, pwede ka pang mag-create ng another QR code na pwede mong gamitin sa ibang purpose. So, kung napapansin ninyo, so ito ay active lang for 15 days. So, after 15 days, hindi mo na magagamit itong QR code na ito. Para magamit mo siya ng mas matagal, so kailangan mo siyang i-upgrade. Kasi ito ay free trial lang siya for 15 days. So, kapag click natin yan, so ito yung kaniyang plan. So, may starter, $9.99, 2 QR codes, 10,000 scan, 1 users. So, kapag advance, $15.99, 50 QR codes ang pwedeng ma-create, unlimited scan, 100 bulk creations, 3,000 API requests, 2 users. Kapag professionals, $46.99, so 250 QR codes ang pwedeng magawa, unlimited scan, 500 bulk creation, 1,000, 10,000 API request, 5 users. So, per month lahat yan. So, pwede ka nang mamili dyan kung gusto mo pang i-prolong yung QR code na gagamitin mo. Okay. So, take note, kapag hindi na nagana yung QR code, possible hindi na active ang QR code, pwedeng expired na yung trial period, so need mo nang subscribe yung account mo para magamit mo ulit yung QR code ng pangmatagalan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe naman and pakiclick na rin ang notification bell para update ka sa mga susunod ko na i-upload. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on my next video.